verse sa umagang ito, praise the Lord, na magmumula, hallelujah, sa book of Jeremiah. Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid sa Jeremiah chapter 32 verse 17, O Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. Hallelujah! Naniniwala ba tayo mga kapatid? Hallelujah! Na wala pong mahirap sa ating Panginoon. Hallelujah! At ang sabi sa Tagalog mga kapatid, O Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Allow me to read the title of God's message this morning, mga kapatid. Is there anything too hard for the Lord? Hallelujah! Tanungin mo nga ang iyong katabi. Is there anything too hard for the Lord? Hallelujah! May bagay ba na sadyang mahirap para sa ating Panginoon? Hallelujah! Wala po mga kapatid. Hallelujah! And we are so privileged today mga kapatid. Hallelujah! Dahil tayo ay nakasumpong ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Napakapalad ng bawat isa mga kapatid. Hallelujah! At ang ating Panginoon ay patuloy na nangungusap sa bawat isa. Hallelujah! Praise the Lord. At ang oras natin, naku, inisip ko palang parang alas 3 yata tayo matatapos. 11:35, praise God. Hallelujah. Madalas po nagpabuwa tayo nanonood ng TV, social media. Parang nakakatamad na kasing manood ng news, di ba mga kapatid? Parang ako, sobra kasi akong affected talaga sa news na nangyayari sa government natin sa Pilipinas. Sa social media, alam niyo ba, dumating ako sa point na in-unfollow ko ng ABS-CBN, TV5, GMA. Talagang in-unfollow ko kasi talagang stress na stress ako. Dumadagdag pa siya sa stress ko, mga kapatid. Amen? Parang nakaka-relate ba kayo, mga kapatid, na ang gulo-gulo na ng mundo. Amen? Pero ang sabi ng ating Panginoon, habang gumugulo ang mundo, dapat lalo po tayong nagagalak. Dahil isa lang ibig sabihin, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Meron na namang gera, pinasabog na naman ang airport ng Kuwait. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Patayan dito, patayan doon. Diba? Suicidal. Hallelujah. Marami ang naghihirap. Ang PhilHealth. Imagine, ilang taon tayo nagbabayad ng PhilHealth, tapos pag hindi pa mag-hospital tayo na hindi abot ng 24 hours, wala pala tayo makukuha, di ba? Parang, asan ang hustisya? Para bang ang hirap-hirap ng mahalin ng ating Pilipinas, mga kapatid. Amen? Thank you po. Praise the Lord. Hallelujah. Marami tayong problema. Ako, marami akong problema, pero purihin ng ating Panginoon. Problema sa pera, problema sa oras. Parang kulang na kulang ang oras, pero salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming may problema sa pag-ibig. Ako, parang natawa si... Marami na problema sa pag-ibig. Maraming tribulations, mga kapatid. Hallelujah. Minsan nagtatanong tayo, kasi Kristiyano na tayo, mga kapatid, nasaan ba ang Diyos? Nandiyan ka pa ba, Panginoon? Tila umiksi na yata ang iyong kamay. Tila nakalimutan mo na yata ako, Lord. Nakakapagtanong ba tayo minsan, mga kapatid? Hallelujah. Why He doesn't do something? Diba? Bakit ang ating Panginoon ay tila tahimik? Bakit ang ating Panginoon ay tila pinagmamasdan mo akong naghihirap? Amen? Ay tila ang ating Panginoon pinagmamasdan akong nagigipit. Hallelujah. Akala ko, Panginoon, nung nakilala kita, hallelujah, ay aalwan ng aking buhay. Amen? Akala natin, mga kapatid, di ba, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, ay talagang aalwan ng ating buhay. Pero bakit, Panginoon, tila ba natutulog ka? Ngunit alam natin ang ating Panginoon ay hindi natutulog. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Nakikita niya ang ating kalagayan, ang ating paghihirap, hallelujah. Hindi po umiksi ang kamay ng ating Panginoon. Hindi po tayo nakalimutan ng ating Panginoon dahil sa umagang ito, yan po ang tutugunan ng ating pag-aaral. Hallelujah! There is nothing impossible with the Lord. Hallelujah! And there is nothing too hard for the Lord. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Hallelujah!
Sabihin mo sa iyong katabi, walang bagay na totoong napakahirap sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, pag dinideclare natin ang isang bagay mga kapatid, there is power sa ating pagsasalita, mga kapatid. Kaya pag dinideclare natin ang positivity talagang mangyayari. Amen? Praise the Lord. At hindi po nagbibiro ang Biblia. Dahil kinonfirm po yan sa Jeremiah chapter 32 verse 27. Sabi, hallelujah, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? May bagay-bagang mahirap para sa akin? Amen? Ang ating Panginoon ang siyang nagsasalita. Ang nag-iisang Diyos ang nagtanong sa atin mga kapatid. Is there anything too hard for me? May bagay bang napakahirap sa Diyos? Wala mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Mga kapatid, ang mensahe po ng ating Panginoon sa umagang ito, is there anything too hard for the Lord? Ano man ang ating problema, hallelujah, let's hold on to that verse. Wala pong bagay na napakahirap sa ating Panginoon. Ano man ang karamdaman, ano man ang kahirapan, ano man ang mga problema, kabigatan, wala pong mahirap para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Nawa ito po ang palaging magriring sa ating mga tenga every time na tayo ay nadi-discourage na sa ating Panginoon. And nadi-discern po yan ng bawat isa. Marami po na mga kapatid ang nadi-discourage nitong mga panahong ito. Amen? Tila baga nakalimutan na natin ang pangako ng Panginoon. Tila baga nakalimutan na natin kung paano natin unang nakilala ang Diyos. Amen? Nitong mga nakaraang araw mga kapatid, parang napakadaming kapatiran na nadi-discourage. Amen? Panghawakan natin, walang bagay na mahirap para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang nag-iisa ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Ano po ba yung problema natin paggising? Buti pa kayo, paggising ako, hindi pa ako natulog, kaya hindi pa ako gumising dahil gising na gising pa ako mga kapatid. Ano po ba yung problema na na-encounter natin bago po tayo dinala ng ating Panginoon sa bahay panambahan? Di ba marami tayong na-encounter mga kapatid na problema? Kahit maliliit na bagay mga kapatid, kalimitan po sa mga Kristiyano mga kapatid. Alam ko naranasan nyo na ito mga kapatid. Hallelujah! Bago ang gawain, excited na excited tayong dumalo. Amen. Pero habang excited na excited po tayong gumawa ng kaparaanan na makadulo sa bahay panambahan, ang kaaway ay excited din na hadlangan po tayo. Amen? Naniniwala kayo? May mga time na mag-aaway kayo ng asawa mo. May mga time na mau-on call ka sa duty. May mga time na masisiraan ka ng sasakyan. Hindi ka na makakaabot sa bahay panambahan. Amen? Double time din po ang kaaway na tayo'y hadlangan na makaabot. Amen? Sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, kailangan double time din po tayo mga kapatid. Amen? Para buksain ang kaaway at maging positive po tayo na tayo ay dapat maka-attend sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero salamat sa buhay ng bawat isa sa umaga. Palakpakan niyo yung may mga sarili ng mga kapatid. Hallelujah. Dahil napagtagumpayan ninyo ang kalaban. Amen. Dahil nandito po tayo ngayon. Hallelujah. Sa bahay panambahan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito. Nakaupo at nakikinig. Hallelujah. At handang tumanggap sa mensahe, sa biyaya, sa pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah. Nothing is too hard for the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Buksan natin mga kapatid sa Genesis chapter 18 verse 14. Tagalogin mo na nga lang sis. Parang nahirapan akong mag-explain. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mga kapatid sa Genesis chapter 18 verse 14, may ano bang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Amen. Praise the Lord. Alam po natin ang kwentong ito mga kapatid. Amen. Ngunit ano po ang ginawa ni Sarah? Natawa siya. Hindi po siya makapaniwala mga kapatid. Ito po ang sinabi kay Abraham at tinanong siya, mahirap ba para sa Diyos ang gawin
ang pangako sa'yo, hallelujah, na ikaw ay magkakaroon ng anak sa takdang panahon. Amen. Hallelujah. Kung sa ating kapanahunan, mga kapatid, imagine mo, 100 years old ka na, Brother Ruel. Tapos si Sistine, praise the Lord, ay 90 years old. Hallelujah. Parang very rare, mga kapatid, amen, na ikaw pa ay manghihingi ng prayer request sa ating prayer warrior na pag-pray niyo po kami na sana mabiyayaan kami na anak. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ay matatawa na tayo, di ba? It is impossible, scientifically and literally, mga kapatid, na ang 90 years old ay magkakaanak pa. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Ngunit, hindi po ito kwentong barbero, mga kapatid. Amen? Ito po ay hango sa Biblia. Ito po ay hango sa banal na kasulatan. Amen? At ito po ay naganap. Amen? Praise the Lord! At sila po ay nabiyayaan ng anak. Hallelujah! Kaya walang mahirap sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Bago tayo magsimula, mga kapatid, mag-isip ka ng bagay na nais mong makamtan. Sa isip mo lang. It's between you and the Lord. Amen. Hallelujah. It's your deal sa ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, walang mahirap sa Kanya. Kung para po sa atin, ang ating panalangin na yan, kung ito po ay will ng ating Panginoon, walang mahirap sa ating Panginoon. Magaganap, mangyayari. Hallelujah. Ang ating iniisip. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Si Abraham, mga kapatid, ay 100 years old. Si Sarah ay 90 years old. It is humanly impossible. Amen? Diba sis Abe? Siguro kahit embryo transplant o kaya IVF, hindi na siya possible, mga kapatid. Hallelujah, na magbuntis pa. Kasi ang IVF, mga kapatid, ilalagyan din, itatanim din yan sa ating bahay bata. Pag 9 years old na, hindi na siya madedevelop. Amen? Ngunit si Sarah ay nagkaanak pa. Amen? Praise the Lord. Hindi lang ito Bible story, mga kapatid. Hindi po ito fairy tale. Hallelujah, na ating nababasa. Hallelujah. Wala na, basta na lamang ito ay kathang isip, mga kapatid. Dahil alam natin, there is an Isaac. Hallelujah. Ang evidence sa Bible, hallelujah, sa pangako ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang miracle na binigay ng ating Panginoon kay Abraham at kay Sarah. There is nothing too hard for the Lord. Hallelujah. Sa mga oras na ito, mga kapatid, I pray, dahil ako mismo, mga kapatid, natatandaan ko itong lesson na to since 2021. Praise the Lord. Napag-aralan na natin ito dati at na-share na rin natin ito dati. Tapos, sabi ko, wala pa akong dahil sobrang busy nga. At ito po ang binigay ng ating Panginoon. Praise the Lord. Nakalkal po natin ito sa baul. Hallelujah. Ito po ang binigay ng ating Panginoon sa hapon ito, mga kapatid. So kung sino man po may pinagdaraanan, hallelujah, tingnan natin si Abraham at si Sarah, mga kapatid. Hindi pa naman 100 years old. Hindi ka pa 90 years old. Hallelujah. Amen. Mas posible pa po. Hallelujah. Ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Amen? Praise the Lord. In due time, darating po ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ano ba talaga ang common na dinidesire nating mga tao? Hallelujah. Na sobrang hirap para sa atin, ngunit sobrang dali para sa Panginoon. So marami tayong dinidesire sa ating mga buhay, di ba? Kasi bilang tao, wala po tayong kakontentuhan. Di ba? Pag kung meron na tayong nakamit, minsan may naiisip na naman tayo, may gusto na naman tayo, may dinidesire na naman tayo. Sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah, pag-aaralan po natin, hihimay-himayin po natin na yung mga bagay na ating dinidesire ay napakadali lamang po pala pag tayo ay nasa Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nagkaroon daw po ng isang survey, mga kapatid. Ito po ay nagkaroon, dinaluhan or inatinan po ng 700 na tao. Meron daw pong 10 bagay, hallelujah, praise the Lord, na talagang dinidesire ng tao na napakahirap daw pong makuha. Amen? Praise the Lord. Ngunit, hallelujah, disclaimer, pag tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon, ang lahat ng ito ay ating makakamtan. Hallelujah. At matatamasa
or tinatamasa na natin ngayon pa lang mga kapatid dahil kapiling na natin ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo ba mga kapatid, ang ibang tao, ang pangarap lang nila makamit itong mga bagay na to, itong 10 bagay na to mga kapatid, hallelujah. Pero ang bawat isa sa atin na nandito ngayon mga kapatid, hallelujah, mula po nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, ay nakamtan na natin ang 10 bagay na ito. Amen, praise the Lord. Lahat po ba dito ay bautismado na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Nabautismahan ka na po, praise the Lord. So lahat po tayo, hallelujah, ay nag-e-enjoy na. Amen? Sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Mag-start na tayo mga kapatid. Atin pong himay-himayin ang mga kasagutan ng survey. Itong 10 ito mga kapatid. At bigyan po natin ng biblical principles mga kapatid na katugunan bawat isa kung bakit tayong mga Kristiyano ay lubos na napakapalad mga kapatid. Naniniwala ba kayong mapalad kayo mga kapatid? Amen. Napakapalad natin mga kapatid. Hallelujah. Ang number 1 daw po, akala ko meron din naman slide natin kasi nakatingin ka dito. Ang number 1 daw po ay happiness. Amen. Are you happy? Amen. Are you hippie? Parang meron yung ganun na. Happiness! Amen. Everybody wants to be happy. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero bakit napakahirap maging masaya? Diba? Yung mga unbelievers mga kapatid sa labas, lalo na yung mga artista mga kapatid. Alam ko artista tayo mga kapatid. Pero ipaubaya na natin ito sa kanila mga kapatid. Dahil tayo na po ay binago na ng Panginoon. Hallelujah. Kung hindi po tayo Kristiyano ngayon, malamang artista tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Tinatanong sila lagi pag may mga interview, mga kapatid, di ba? Kung ano ang goal nila. Di ba, mga kapatid? Palagi ang sagot nila, they want to be happy. Amen. Artista na yun, mga kapatid, di ba? Kahit mayaman na sila, mga kapatid, kahit maganda ng buhay nila, kahit gusto na nilang mag-retire, hindi pa rin sila masaya. May kulang. Amen? Pero tayo mga kapatid, kahit salat tayo sa kayamanan, ano ba yung kayamanan dito sa lupa? Pero nandito ang kasiyahan. Happy ba tayo nandito tayo sa bahay panambahan ng Panginoon sa umagang ito? Bakit meron tayong kasiyahan na wala sa labas? Amen? Praise the Lord. Sila gusto nilang ma-maintain yung kasiyahan na mayroon sila, pero laging may kulang, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ba kayo nagtataka, mga kapatid? Bakit napakataas ng rate ng suicide? Amen? Bakit kung sino pa yung mga nagsisuicide, yun pa yung mga mayayaman? Dahil meron pong kulang. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Hallelujah? Amen. Bakit maraming case ng depression? Siguro talaga sa mayayaman lang naman yung mga depression, mga kapatid. Tayong mga mahirap, baka nang buang-buang pag tayo dinala sa ospital, hindi tayo depressed. Hala, nakaning-aning na yun. Walang depression sa mahirap. Buang. Amen? So bakit napakataas po ng rate ng depression, mga kapatid? Dahil meron pong kulang sa buhay nila. Naniniwala kayo, mga kapatid? Hallelujah. Dahil merong something sa kanila na kulang na meron sa atin. Amen? Praise the Lord, na tanging ang Panginoong Diyos lang ang makakapagpuno. Praise the Lord. Balikan natin yung ating, anong tawag nito? Evolution of man. Kung paano tayo nilikha ng ating Panginoon. May makakasagot ba? Praise the Lord. Kung sino unang nilikha ng ating Panginoon? Sino unang nilikha ng Panginoon? Sino nga eh? Si Adan. Kasi pag sinabi kong anong unang nilikha ng ating Panginoon? Liwanag. In the beginning, Liwanag. God created the heaven and Earth. Pero sino? Si Adan, mga kapatid. Si Adan, mga kapatid, hallelujah, ay galing po siya sa alabok. Amen? Siya po ay ginawang kawangis ng Diyos. Hindi niyo ba alam na napakapalad ni Adan, mga kapatid? Hallelujah. Siya po ay hiningaan ng ating Panginoong Diyos and he became a living soul. Amen. So sa mga bago natin, mga kapatid, konting trivia lang, mga kapatid. Si Adan po ang unang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Siya po ay nagmula sa alabok. Hallelujah. At siya po ay hiningaan ng Diyos. At yun ang tinawag na
breath of life. Yes. Amen? At siya po ay naging living soul. Ang purpose po ni Adam, mga kapatid, kaya po siya nilikha ng ating Panginoon to have a union and communion with God. Amen? Praise the Lord. Alam niyo bang napakapalad po ni Adan, mga kapatid. Ang nais po ng Panginoon, kaya niya nilikha ang tao na si Adan para merong mag-worship sa Kanya. So para merong perfect na fellowship sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, araw-araw sa Garden of Eden, hallelujah, ay kasama ng ating Panginoon si Adan na naglalakad sa hardin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakalaya po nilang mag-usap. Amen. So, kung imagine natin, mga kapatid, di ba? Napakapalad po ni Adan. Hindi po siya nag-worry ng kahit anong bagay. Ang lahat po ay provide na ng ating Panginoon. Siya po ang nagpangalan ng iba't ibang uri ng hayop. Amen. Prepare na po ng ating Panginoon ang lahat ng kanyang pangangailangan. Pero sa isang iglap, mga kapatid, bakit po? Anong nangyari? Because of that one disobedience of one man, sin came to this world. Alam niyo ba siya ang governor? Siya ang pinakaunang governor, mga kapatid. Amen? Siya po ang nagpapangalan ng mga hayop, si Adan, mga kapatid. Ang isang kasalanang ito, mga kapatid, ang nag-separate sa tao at sa napakabanal na Diyos. Amen. Praise the Lord. Mula noon hanggang sa mga sumunod na saling lahi ni Adan, tayo na yon. Kaya pinanganak pa lang tayo, mga kapatid, hallelujah, nasa atin na taglay na natin ang kasalanan. Amen? Na nagmula kay Adan. Amen? At hanggang hindi natin tinatanggap ang plano ng kaligtasan ng ating Panginoon, still, nandun pa rin tayo nakapila sa likuran ni Adan, mga kapatid. Amen? Naniniwala kayo, mga kapatid? Pero napakapalad natin, mga kapatid, hallelujah, dahil tinanggap na po natin ang plano ng kaligtasan. Amen? Adam, representing human na nakapila papunta sa hell. Amen? Sa judgment, dahil bear pa rin niya ang kasalanan. Hallelujah. But because of the obedience of one man, sino po yun, mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesus, na siya pong nahayag sa laman at bumaba sa lupa. Sa pagsunod na ginawa niya, mga kapatid, hallelujah, ang kanyang buhay ay naging perfect example sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At hanggang sa huling araw, mga kapatid, this is just the history, mga kapatid, para malaman natin kung paano, bakit napaka-importante ang plano ng kaligtasan ng ating Panginoon. Ito po yung biner ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang tayo, mga kapatid, hallelujah, ay maalis sa lusak ng kasalanan. Kaya nagpa-flashback tayo, mga kapatid. Kasi dito natin malalaman kung ano yung kulang sa kanila na meron tayo, mga kapatid. Amen? Kaya huwag tayong maguluhan, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang sa huling araw ng ating Panginoon dito sa lupa, mga kapatid, binata po niya ang paghihirap. Amen? Hallelujah! Binata niya lahat ng kabayaran ng ating mga kasalanan. At ang buong sanlibutan ay nailagay sa Panginoon at inalay po niya ang kanyang sariling buhay. Amen? Praise the Lord! At ano po yung tumagas? Ang kanyang dugo. Hallelujah! Ang siyang tumagas sa krus ng Kalbaryo na naging dahilan kaya tayo ay mayroon ng kalayaan sa bawat isa. Amen. Hallelujah! Hallelujah! At nung oras na tinanggap po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagganap ng Ebanghelyo, hallelujah, ang ating pong kasalanan ay kasama ng napako sa krus ng Kalbaryo. Amen. Mga kapatid. Amen. Ano ba yan, Ate Tin? Paulit-ulit naman yan. Alam na namin yan. And that came Acts 2:38. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, kahit paulit-ulit, mga kapatid, ito po ay kailangan nating ulit-ulitin na irema sa ating mga isipan, mga kapatid. Hallelujah. Yung dating tila, nakapila tayo kay Adan papuntang impyerno, mga kapatid, ay nalipat na ang pila natin sa Panginoon mula po nang ginanap natin ang plano ng kaligtasan. Amen? Amen. Because we are now followers of our Lord Jesus Christ. Bakit ko ba ito sinasabi? Ang dami mong sinasabi, Ate Ting. Because that is the secret of true happiness. Amen.
Life is empty without Jesus. Amen. Hallelujah. At dahil sa binigyo sa ating in-explain, mga kapatid, dahil sa Acts 2:38, tayo po ay nagkaroon ng Kristo sa ating mga buhay. Kaya po tayo ay mayroong genuine happiness, mga kapatid, na hindi po matatagpuan sa labas because their life is empty, because they don't have Jesus Christ in their life, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabihin mo nga, life is empty without Jesus. Hallelujah. Kahit tayo Kristiyano, mga kapatid, na tumanggap sa Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, hallelujah, kaya ko to in-emphasize, mga kapatid, kasi napakalaking bagay yung ginawa natin. Huwag po nating ipagwalang bahala. Let us not get tired sharing the Acts 2:38, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya wag po tayong mapagod, mga kapatid, hallelujah, na mag-share ng salita ng ating Panginoon. Malaki ang magagawa. Imagine, sabi kanina, ang daming rate ng suicide, ng depression, because they don't have Jesus. Ngunit we are so privileged, mga kapatid, and blessed because we are complete in Him. Amen? Palakpakan na natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, suddenly, yung mga tagalabas, mga kapatid, na meron na sa kanilang lahat. Malaki naman ang kanilang sahod. Artista nga, di ba? Yung iba, mga kapatid, hallelujah, anak ng artista, anak ng politiko, pero nagpapatiwakal. Bakit hindi sila maligaya, mga kapatid? Hallelujah, maganda naman ang kanilang buhay. Pero bakit malungkot pa din sila? Marami naman silang kaibigan. Bakit malungkot pa rin sila? Ang sabi, mga kapatid, sa Matthew chapter 16, verse 26, what profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Hallelujah. Ano po ang pakinabang ng taong, mga kapatid? Makamtanman po natin yung ating mga ordinary treasures dito sa lupa, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit mawawalan naman ang ating buhay. Alam po natin ang buhay na tinatawag na buhay, mga kapatid. This life is temporary, mga kapatid. Ang buhay na kailangan nating panghawakan ay buhay na eternidad na kasakasama ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Life is empty without Jesus. Amen? We are so blessed. Diba, mga kapatid? We have Jesus. Hallelujah! Ang ibang tao hindi nila alam, mga kapatid, kung saan sila pupunta. Ngunit tayo ay nandito sa isang lugar na mayroong isang sinasamba. And we are so sure, mga kapatid, hallelujah, na ang ating pinunta sa umagang ito ay hindi tayo ipapahiya. Mga kapatid, hallelujah. Isang tawag lang natin sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Alam natin na may Diyos na nakikinig sa ating pag-aaral kanina. In just one prayer, mga kapatid, hallelujah. Alam natin na ang Diyos ay sasagot sa atin, mga kapatid. Hindi ba tayo naawa sa kanila, mga kapatid? They don't have happiness. They don't experience happiness because they don't have Jesus. Hallelujah. Amen? Ang ating Diyos ay hindi bubulag sa ating sitwasyon. Alam natin ang bawat isa may pinagdadaanan ngayon. Hallelujah. Kung may pinagdadaanan, may pinagdadaanan din ako. Wala pang ticket si Matmat. Mahigpit ang pangangailangan namin ngayon, kaya talagang kayod marino tayo, mga kapatid. Pauwi na tayo, wala pang ticket si Matmat. Praise the Lord! Kaya tayo, mga kapatid, huwag tayong titigil. Amen? Na manalig at magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Hindi po bulag ang Diyos sa ating sitwasyon. Amen? Sino may mga pinagdadaanan ngayon? Parang ako lang yata may pinagdadaanan, mga kapatid. Lahat tayo may pinagdadaanan. Are you happy? Amen! So, fulfill na yung number 1. Happy tayo, mga kapatid. Ang number 2 daw ay money. Amen. They are so devoted sa money, mga kapatid. Yun po ang nais kang, siyempre kahit sino naman, di ba? Kailangan natin ng pera. Hallelujah. Ang buong mundo, mga kapatid, ay nagdi-desire ng pera. Amen. Because ito yung means natin, mga kapatid, hallelujah, para tayo ay makapamili ng ating pangangailangan. Amen?
para matugunan ng ating pangangailangan. Ngunit binilinan po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21, lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So nasaan po ba ang puso natin ngayon? Amen. Hallelujah. Nawang bawat isa, hallelujah, ay dinidesire natin ang ating Panginoon. Not the other way around, mga kapatid. Huwag daw po tayong magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. Brother Ruel, napanood mo ba yung sa Facebook ngayon? Yung iPhone 17 na snatch. So very kampante siya, kasi meron tayo yung locator. Diba? Meron yung malalaman niya kung nasa yung cellphone niya. Sabi, hindi ako nag-aalala. Kasi nalolocate nasa na yung cellphone niya. Pero ilang oras lang, mga kapatid, hindi niya na makita. Amen? So sobrang depressed na siya, mga kapatid, kasi akala niya mababawi pa niya yung cellphone niya. Pero na-crack na pala napalitan na pala yung ng cellphone niya, password. So nabura na yung location, mga kapatid. They are so invested. Amen? Sa luho. Sa mundong ito, mga kapatid, na ito ay ninanakaw lang ng kung sino. Kinakain lang ng tanga, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi, mga kapatid, magtipon daw tayo ng kayamanan sa langit. Hallelujah! Naniniwala, hypocrite mo naman, Ate Tin. No, mga kapatid, minsan sinasabi natin, hindi, kailangan natin ng pera. Yes, kailangan natin ng pera, mga kapatid. Pero pinalahalanan po tayo ng ating Panginoon. For the love of money is the root of all evil. Amen? Kaya nga daming nag-aaway-aaway, mga kapatid, di ba? Dahil sa pera. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Amen? Praise the Lord. Kaya ang puso natin ay nasa kayamanang pang-eternidad. Kaya nandito tayo ngayon, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po, mga kapatid. Aminado ako, mga kapatid. Ako din, mga kapatid. Wala pong kakontentuhan sa ating mga sarili. Dahil yan po ang tinuro ng ating flesh. Di ba, mga kapatid? Hallelujah. Ang flesh po natin ay hindi nasasatisfy. Di ba minsan kakakain mo nga lang, pag may nakita ka, gutom ka na naman. Kabibili mo lang ng bagong gadget mo, nakita mo lang si Sistang may pa-orange na iPhone, parang gusto mo din. Di ba? Wala po tayong kakontentuhan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po masasatisfy ang laman na ito. At ito pong laman na ito ay very materialistic. Amen? Praise the Lord. Aminin na natin, mga kapatid. Sabi ko nga kay Brad Lorenzo, tayo baka gusto mong palitan yung cellphone mo. Kasi gusto kong ibigay sa kanya. Kasi gusto kong mag-upgrade. Pero ayaw niya talaga. So hindi ko siya ma-convince, mga kapatid. Kasi wala po tayong kakontentuhan. Amen? Praise the Lord. Palagi meron tayong bagong hinihiling. Minsan pag nakita natin si kapatid na may bagong gamit, hindi man tayo naiinggit, pero sa ating mga sarili, parang nais din natin, sana may ganun din ako. Ay, ang galing. Sana may ganun din ako. Ay, lahat ng mga ka-workmate ko naka-hoka. Parang napakaganda sa paa. Sana may hoka din ako. Pero hindi carry. Parang ay, nako. Sabi ni Toto, ang sayo, inggit lang yan. Sana naka-on cloud din ako. 1,000, pwede bang haraj na lang? Kaya nagpa-haraj kami. Hanap ako ng on cloud. At least naka-on cloud. So para sabi, ang sayo, inggit lang yan. Kasi gusto mo, meron ka din. Kasi bakit, curious ka eh. Kasi bakit yung lahat meron? So bakit maganda siya sa paa? So parang gano'n, wala po tayong kakontentuhan, mga kapatid. Amen? Naniniwala tayo? Kasi palaging may kulang, hindi nasasatisfy yung ating mga katawan. Amen? Praise the Lord. Ngunit ano pong paalala ng Panginoon? Huwag daw tayong mag-desire ng bagay na hindi natin kayang hawakan, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Do not store up your treasures on earth.
Hallelujah. Pag namatay tayo mga kapatid, pag-aagawan lang yan ng mga kamag-anak natin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ngunit mag-impok daw po tayo ng kayamanan sa langit. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ay katotohanan mga kapatid. Minsan ayaw nating maniwala. Pero ito po talaga ang katotohanan dahil mga kapatid, sa kabisihan natin mga kapatid, na sundin yung desire ng ating mga puso, unti-unti na pala tayong napapalayo sa ating Panginoon. Because where your heart is, sabi niya, yun, kung ano daw yung treasure mo, yun din ang nasa puso mo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Siguro mga 20% ng wala dito ngayon nag-overtime. Amen. So, nag-overtime sa work dahil kailangan natin ng pera. Which is true naman. Kailangan po talaga natin ng pera. Pero, ang sabi ng ating Panginoon, we need to seek Him first. If we will seek Him first, His kingdom and His righteousness, mga kapatid, baka yung nakikitain natin ngayon, mga kapatid, siksik doble pa na ibabalik sa atin ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ito daw po ang sikreto mga kapatid, bakit napakahirap para sa iba sa labas ang magkaroon ng salapi. Diba? Mat-mat? Para sabi mo, ikaw yan na eh. Praise the Lord. Hindi nila alam ang sikreto ng Panginoon sa kanyang treasures in heaven. Kasi hindi nila alam. They are ignorant with the Word of God. So they are so busy finding treasures on earth. Amen? Ngunit tayo ay mapalad mga kapatid dahil alam na natin ang treasure na nag-aantay sa atin sa langit. Amen? Ang sabi mga kapatid sa Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Amen? Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. We are so blessed, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo basta nag-i-invest ng ating pera kung saan-saan. We are investing our money sa ating mga tithes. Hallelujah. Alam niyo ba itong tithes na to na ini-invest natin, mga kapatid? Ang balik nito, mga kapatid, eternity. Buong buhay, walang katapusan, mga kapatid, na pagpapala mula sa ating Panginoon. And I dare each and everyone, hallelujah, and I challenge you, mga kapatid. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ang daming na-scam. Amen? Ang daming scammer. Hallelujah. Maraming nakakasilaw na offer sa panahon ngayon, pero salamat sa ating Panginoon. Alam natin kung saan natin nilalagak ang ating mga pera. Amen? Amen. Praise the Lord. Huwag nating hayaan na tayo hindi na nakakapagbigay sa church. Kasi kakaisip natin ng kakaisip kung saan tayo mag-i-invest. Minsan inuunan natin yung ating investment sa kung saan, kung ano ba yung mga ini-investan. Online sabong, hindi naman yun mga kapatid. Mga investment, mga kapatid. Pro-life, yan. Mga insurance. Pero that is good naman mga kapatid. But we need to invest first sa ating tithes, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. May iwan yan sa lupa. Yung mga temporary treasures na yan, mga kapatid. Sabi kanina ng ating awit, give and you will receive. Your gift, it will return to you. Sabi ng awit kanina sa tithes and offering. Siksik, liglig, pikpik. Ano ba yan? Yung binabayo? Ginaganon pa. Inililiglig pa ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Huwag kayong magagalit sa akin, mga kapatid. If you will allow me to read the Malakay chapter 3 verses 8 to 9. Hindi po ako magsasawa na i-share ang verse na to, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, sa Tagalog, para mas intense. Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Ang sabi ng ating Panginoon, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen. So ako ay magtatanong sa inyo, ninanakawan ba natin ng Diyos? If we are not practicing tithing,
ninanakawan po natin ang Diyos. Dahil yun po ang sabi sa Malakay chapter 3. Hallelujah. Verse 8 to 9, mga kapatid. Amen? Sabi niya, 1/10 bahagi. Hallelujah. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Hindi po ito mula sa akin, ito po ay mula sa salita ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Ang ating pong kinikita, mga kapatid, I will never get tired preaching this one, mga kapatid. Hindi po ito para sa atin. We are just stewards, mga kapatid, hallelujah, sa pag-aari po ng ating Panginoon. And bilang stewards, mga kapatid, sa kanyang blessing, mga kapatid, ito po ay nararapat nating ibalik sa Diyos. Amen? Hindi naman niya sinabi, you need to give me the 50% of your salary. The 10th, ang sabi niyang 10 bahagi. Hallelujah. Hindi po ito para sa ating pastor, hindi po ito para kanino man, but the 10% belongs to God. Hallelujah. Ang Panginoon po ang nagpapala according sa desire at kagalakan ng ating puso tuwing tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi lang po ang tithing ay para sa mga leaders, sa mga elders. Ang tithing po ay para po sa lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Ang sabi sa verse 10 and 11, sa Tagalog, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Hindi po sa bahay ni Pastor. Yes, literally dito sila nakatira, pero hindi po sa bahay nila dinadala yung ating tithes, mga kapatid. Bagkus sa bahay ng ating Panginoon. And first time tayong challenge ng ating Panginoon, subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi niya, ito yung hindi nila alam sa labas. Kaya sila ay laging namumroblema sa money. Kaya kung ayaw po ninyong mamroblema sa pera, mga kapatid, you need to practice tithing, mga kapatid. Hallelujah. Hindi, sabi niya, subukin daw siya sa bagay na yan kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Minsan lamang po naghamon ng ating Panginoon. Don't tell me, mga kapatid, na wala po ang iyong pangalan dito sa mga envelope. Nandiyan po kompleto yan. Aside sa mga bagong bautismo, mga kapatid. Hallelujah. Let us practice. Hallelujah. The gift of tithing, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Garantisado po ang Panginoon ay tutugon. Napakarami na po nating magte-testify niyan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. And I praise your life, Brother Fernando. Alam natin siya, mga kapatid, na nung siya ay may work talaga, he's a faithful tither, mga kapatid. At nakita po natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating nagiging Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Binibigyan po tayo ng Panginoon na kagalakan na magbigay pa. Amen? If we are practicing tithing, alam niyo yung kagalakan sa sarili mo na gusto mo pang magbigay pa. Amen? You know why I am doing this? Pag ako, mga kapatid, pag mas marami akong overtime, tuwang-tuwa ako. At tuwang-tuwa din si Job at si Sdang, hindi na ako sinusuklian. Kasi tuwang-tuwa tayo talaga na nagbibigay sa ating Panginoon. Lord, na-achieve ko yung goal ko. Mas malaki ang ibibigay ko sa buwan na to. Diba? Napakasarap sa pakiramdam, mga kapatid. Hallelujah. And I'm not telling this because I am here sa likod ng pulpit naman. I am telling here because I personally experience, mga kapatid, ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Number 3, mga kapatid, kailangan natin bilisan. Freedom. Amen. Bakit napakahirap makamtan ang kalayaan? Amen? Madami po mga tao ngayon, kahit walang literal na gapos sa kanilang mga kamay o paa, tila wala silang kalayaan na gawin ang mga bagay na nais nilang gawin. Amen? Hindi ito ibig sabihin yung may asawa tapos gusto mong babae. Iba yung freedom na yun, mga kapatid. Amen? Ito yung kalayaan, mga kapatid. Para bang tayo ay nakagapos. Amen? Praise the Lord. Gapos ng alin? We are bound with fear. With poverty. Amen? Hindi sila makakilos, mga kapatid. Hindi sila makaalis mula sa kanilang kinalalagyan. Hallelujah.
Pero napakapalad natin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Pinalaya na ba tayo ng ating Panginoon? Hallelujah. Tayo ay malaya na mga kapatid. Hallelujah. Hindi po ito simpleng bagay na sinabi lang sa Biblia mga kapatid. Hallelujah. Mula po nung tayo ay uulitin ko at uulitin. Mula po nung ginanap po natin ang Ebanghelyo mga kapatid, nagkaroon na po tayo ng kalayaan. Hallelujah. Huwag na po tayo magpapadaig sa kasinungalingan ng mundo. Tayo po, kung ano po yung dati nating pinagdaanan, burado na po yun sa ating Panginoon. Hallelujah. Nung tayo po ay gumanap ng Ebanghelyo, tayo po ay bagong nilalang. Kaya wag po tayo maniniwala sa dikta ng kaaway at sasabihin nila, pasalita-salita ka dyan, mamamatay tao ka naman. Mga kapatid, kailangan natin silang i-review. Ako'y binago ng aking Panginoon. Hallelujah. I was purchased with the blood. Ako'y binili sa halaga, mga kapatid. At wala na ang pagiging mamamatay tao natin dati, mga kapatid. This should be our greatest testimony na kaya nating ipagmalaki sa mundo na tayo ay binago ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya huwag tayong ma-discourage. Kahit anong sinasabi ng iba, mga kapatid, yan po ay ginagamit ng kaaway para tayo ay hindi magpatuloy sa ating Panginoon. Amen? Kaya every time po na nagpapadaig po tayo sa kaaway, mga kapatid, pinapahiya po natin ang ating Panginoon. Amen? Parang hindi natin pinagyang halaga ang kabayaran na ginawa niya sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay minsan ay bihag ng karamdaman. Hallelujah. Tayo ay nakagapos sa karamdaman, mga kapatid. Hallelujah. But where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Hallelujah. Isang lapit lang natin sa ating Panginoon, that one prayer can change everything. Sabi nga ng ating Bible teacher. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Amen. Sabi nga mga kapatid, there is power in the name of Jesus to break every chain. Yes. Kaya wala na tayong tanikala, mga kapatid. Kaya dapat pag tayo'y nagpupuri, wala nang mabigat. Hindi na tayo dapat yung lulugo-lugo, mga kapatid, dahil we have the power to praise the Lord. We are free, mga kapatid, di ba? Malaya na tayo, mga kapatid, na magpuri sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ang ating Panginoon, mga kapatid, siya po ay overcomer. Napagtagumpayan na po niya ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Huwag po natin ipahiya ang ginawa ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating nag-isang Diyos na buhay. Hallelujah. Ang ating lamang gagawin, mga kapatid, ay patuloy na manampalataya at i-apply, sabi kanina, ang mga pangako ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. May kalayaan sa piling ng ating Panginoon. Amen. Number 4, mga kapatid, kapayapaan. There is peace in Jesus. Hallelujah. May kapayapaan na po ba tayo, mga kapatid? Amen. Hindi yung for peace, mga kapatid. Yung peace, mga kapatid. Sana all may for peace. Diba? Parang tayong kawawa, mga kapatid. Yung mga nasa gitna, parang yun talaga yung napabayaan ng gobyerno. Kung sino yung tambay, sila po yung may tupad, may for peace. Parang napakabalad nila, mga kapatid. But that is just temporary. Diba? Meron tayong Panginoon na hindi tayo pinapabayaan. Sa kanila na yung for peace, but meron tayong Prince of Peace. Amen? Praise the Lord. There is nothing too hard for the Lord, mga kapatid. Kahit gano'ng ka-stress. Kahit sabi ng asawa ko, alam mo yung sa'yo, stress yan eh. Kaya ka nananaba, kain ka ng kain kasi na-stress ka na. Dahil sa kagustuhan mo kumita ng kumita. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Meron po tayo kapayapaan. Amen? Hallelujah. Ano ba ang ating pinagdadaanan? Meron po tayong kapayapaang nagmumula sa Diyos. Sabi, mga kapatid, na nasabi rin ng ating Bible teacher kanina, sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, sabi niya, do not be anxious. Huwag daw po tayo mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing. Mangshi, may pagpapasalamat.
Ma'am Shi, kung ano yung pinapanalangin natin, we need to be thankful. Hallelujah, na may pagpapasalamat. We need to introduce our problem sa ating Panginoon. Huwag sa Bombay, mga kapatid. Ilatag natin ang problema natin sa ating Panginoon ng may pagpapasalamat. Amen? Praise the Lord. Dahil siya lang po ang magpapagbigay sa atin ng kapayapaan. Amen? Praise the Lord. Sabi niya doon, ang kapayapaan ng Diyos. Kaya nga, diba, hindi talaga masayod ng pag-iisip ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at ng iyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Pasimple-simple lang yan. Diba? Pero ang laki ng problema yan. Pero pang ngiti-ngiti pa din, yun ang walang tagalabas na meron tayo. Bakit lagi tayo nakangiti? Alam ko na nila talagang marami kang pagpapala. Kaya lagi kang nakangiti. Pero tayo kahit marami tayong problema, nakangiti pa din tayo, di ba? Hindi sambakol yung mga mukha natin dahil meron po tayong kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Hindi pa ako nadulas na eh. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi mga kapatid sa John chapter 16, verse 23, sabi ng ating Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang iyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Amen. So may kapayapaan na po bang lahat? Amen. Hallelujah. Buti pa kayo may kapayapaan. Yung mga nautangan, walang kapayapaan. Yung umutang payapa, yung nagpautang, walang kapayapaan, mga kapatid. Kaya kailangan pag nasa Panginoon, laging may utang. Kapayapaan! Habang may buhay ay may nakakatuwa yun, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan niya natin yung ating Panginoon. Ang Panginoon po ang siyang mag-guard sa atin. Hallelujah! Sa ating mga isip upang hindi tayo pasukin ng mga negativities. Minsan ang dami nating negativity talaga, mga kapatid. Kaya wag po tayo mag-isip ng mag-isip, mga kapatid. Nakaka-stress po siya talaga. Ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ang kailangan natin sa hapong ito. Amen? Praise the Lord. Nakakatulog ba kayo ng maayos sa gabi? Amen. So kayo yung may mga utang. Praise the Lord. Dahil meron po tayong kapayapaan sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. He is giving us the peace that we need every night. Amen. It is a blessing from the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Na napakaraming tao ang hindi pinapatulog ng problema. Meron akong pasyente, mga kapatid, yung melatonin, every night yan, mga kapatid. Laging may melatonin. Samantalang kami, kape, bago matulog, ang sarap pa rin ng tulog dahil meron tayong Panginoon. Amen? Praise the Lord. He is giving us the peace that we need every night. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan pa, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Number 5 na tayo, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, joy. Hallelujah. Meron na bang kagalakan ang bawat isa? Amen. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, kahit daw po makamtan daw po natin yung ino-offer ng sanlibutan, kung wala po si Jesus Christ sa ating mga buhay, wala daw po tayong kagalakan. Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen. Amen? Amen. Ang sabi sa Psalms chapter 16 verse 11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Hallelujah! Sa ating Panginoon lamang, mga kapatid, mayroong tunay na kagalakan. Alam ko si Joy talaga pangalan niya, mga kapatid, pero ang kagalakan na nagmumula sa Diyos, hallelujah, ay siya lamang po ang makakapagbigay. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Hindi naman natin, napakayabang naman itong mga apostolik na to. Hindi natin sinasabi, mga kapatid, na tayo lang ay may galak, na tayo lang ang masaya, sila ay bitter, mga kapatid, hallelujah. Pero yung sa kanila, mga kapatid, it's just temporary pleasure, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Pero ang kagalakan na nagmumula sa ating mga kapatid ay something eternal. Hallelujah. Ito ay pangmatagalan at ito'y dadalhin tayo sa piling ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. The fullness of our joy, mga kapatid,
kapag na-meet na natin face to face ang ating Panginoon. Amen? Na-excite ba kayo mga kapatid sa pagbabalik ng ating Panginoon? Parang hindi kayo na-excite mga kapatid. Ako, kasi masyado nating ang tawag nito, na-visualize yung ating Panginoon sa TV, na mahabang buhok, na pogi. Yun po kaya talaga itsura ng ating Panginoon. Amen? Pero sa Revelation, iba kasi yung sinasabi mga kapatid eh. So excited dapat tayo na ma-meet yung ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah! Sa kanyang presensya mga kapatid, doon natin makakamtan ang tunay na kagalakan. Hallelujah! Huwag nating sasabihin na may pagsubok tayo, kaya tayo malungkot. Diba? Lagi ko nadidinig yan, may pinagdadaanan ako, hindi mo nakakataon sa church. Hallelujah. Kung tayo ay may Kristo sa ating mga buhay, mga kapatid, anumang pagsubok, anumang problema, dapat tayo ay may kagalakan pa rin sa paglilingkod at sa pag-meet sa ating Panginoon sa araw ng Friday. Amen? Praise the Lord. Huwag natin sasabihin na, broke ako ngayon pass muna, hindi mo na ako attend. Hallelujah. Hindi po yan dapat, hallelujah, ang magpapahiwalay sa atin, sa kagalakan na nararamdaman natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, di ba, kahit hirap na hirap tayo, pagdating ng Friday, lagi tayong present. Amen. Kasi nandun yung kagalakan, mga kapatid. Amen? Kahit galing tayo sa trabaho, talagang hindi pwede na hindi tayo dadalo, mga kapatid. Kasi nandun yung kagalakan, mga kapatid. Hindi natin iniisip yung sasabihin ni Pastor. Ang iisipin natin, gusto nating ma-meet ang ating Panginoon. Iba yung kagalakan na ating makasama ang ating Panginoon on the Sabbath day kaysa yung hindi tayo dadalo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo ba mga kapatid, normal part po sa ating mga buhay yung problema at saka pagsubok. Ang sekreto daw mga kapatid is how we will react dito sa mga problema at pagsubok na ito mga kapatid. Di ba si Steve? Meron tayong pagsubok, meron tayong mga problema, pero meron tayong isang malaking Diyos na ating sinasandalan. This is how we react. If God is with me, who can be against me? Amen? Kaya dapat yung pag-react natin mga kapatid, it's always should be aligned sa Word of God, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. We have the freedom of choice, mga kapatid. If we will react negatively, hindi tayo dadalo kasi may problema tayo, mga kapatid. Pero if we will react positively at ito'y gagamitin natin upang lalo tayong mapalalim sa ating Panginoon, for sure, nandito tayo tuwing gawain ng ating Panginoon. Amen? It's just a matter of choice, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Amen. Amen? Hallelujah. Nagagalak ba tayo sa ating Panginoon? Amen. Or every time ba na nagpe-pray tayo, puro na lang tayo nanghihingi sa Panginoon? Hindi ba pwedeng kahit may problema tayo ay nagagalak pa din tayo sa Panginoon? Kung hindi nasasagot yung ating mga problema, parang nagtatampo tayo sa Panginoon. Hindi ba pwedeng meron lang realize sa atin ang Panginoon, and it's still we need to rejoice. Mga kapatid, amen? Kaya po ito inulit dahil ito po ay mahalaga. Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Amen? Hallelujah! It's a choice, mga kapatid, ang magkaroon ng kagalakan. Pangbaliw yun naman yun, no? Kahit may problema, may kagalakan. Hindi po yun baliw. Dahil tayo po ay baliw sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hindi yan basta nandyan ng mga kapatid mo, kundi ikaw mismo ang pipili na lumapit sa Diyos. Hindi sasabihin natin na pinilit kasi ako ni Pastor na umattend eh. No, mga kapatid, kahit tayo may problema, kahit tayo may karamdaman, tayo mismo, choice natin na magpatuloy, na mag-attend sa bahay panambahan dahil tayo ay may kagalakan. Amen? Praise the Lord, hallelujah, dahil sa ating Panginoon lang ay may tunay na kagalakan. At hindi, paano naman ako magagalak kung binobombard na ako ng problema sa aking buhay? Let's always go back to the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. Ang salita po ng Diyos ay buhay.
Amen. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Ito minsan nararanasan ko to. Kasi may mga tao mga kapatid, it's just a matter of choice. Maraming promise ang ating Panginoon sa banal na kasulatan. Pero minsan pag ayaw natin yung word of God na nilalagpasan natin, ay ayoko to. Dito ko. Huwag po natin piliin ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang salita po ng Diyos ay buhay sa bawat isa sa atin. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga salita na hindi po makakabuti sa iyo. Amen? At kung sakali mang makita mo ang inahanap mo sa salita ng Diyos, ang sabi kanina ng ating Bible teacher, you need to apply it, mga kapatid. Sundin mo ito dahil ang pagsunod mo ang bunga ng kagalakan mo sa iyong buhay. Naiintindihan niyo mga kapatid? Halimbawa sinabi ng ating Panginoon, sin no more. Diba? Napag-aralan natin, huwag ka ng patayin mo ang iyong mga sangkap. Sabi niya, diba? Pero ikaw, ayaw mo bang patayin, lalagpasan mo yung Colossians 3:5. Doon ka muna sa you need to love one another. Dito na lang muna ako, Lord. Mas madali siyang sundin. Hindi ko pa kayang patayin. Diba? So we are, pinipili natin, ginajustify natin yung ating mga ginagawa, mga kapatid. Amen? So yun po yung nais ipaiwatig ng ating Panginoon. Huwag po tayong mamili. Dahil lahat po yan ay para sa ating ikabubuti. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kahit binabasa po natin yung Word of God, pero wala po tayong pagsunod, ay ayoko tong verse na to kasi natatamaan ako. And ayoko pa tong Malakay 3:10. Dito muna ako sa 2 lepta. Kasi ito sabi ng Panginoon, naman daw magbigay ng mayniti sa labi, nakangiti naman ako Amen? Praise the Lord. Indirectly, mga kapatid, nagre-rebelde tayo sa plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Lagi po nating tandaan, lahat po ng nakasulat dito sa banal na kasulatan, kaya nga di ba basic instruction before leaving earth. Lahat po ito ay mahalaga, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid, sa Luke chapter 10 verse 19 to 20, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. Gayon may, huwag niyong ikagalak ito. Sabi dito mga kapatid, nang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo nga'y magpasalamat muli sa Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ito ang maging tunay na dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo may kagalakan sa ating mga buhay. Dahil sigurado na nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Praise the Lord. Bukod sa nararamdaman natin lagi ang presensya ng Diyos every Friday, mga kapatid, at kapiling natin siya araw-araw, at nire-restore niya tayo, mga kapatid, ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay, mga kapatid. Ito po ang tunay na kagalakan. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po mga kapatid sa Revelations, there will be 2 books in heaven. So lagi naman itong tinuturo sa atin, the book of life and the book of your life. Ito po yung mga deeds natin. Di ba? Ang sabi niya, mabuti masama, doon tayo hahatulan, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, lahat daw po na hindi masumpungan sa aklat ng buhay ay dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Naniniwala kayo, mga kapatid? Praise the Lord. Dahil yan po ang sinabi ng Biblia. Kaya po tayo nagpapagal dito, mga kapatid, dahil nais po natin na masulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, mga kapatid. That's why we need to keep fighting for our faith, mga kapatid. Ayaw po nating mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Hallelujah. Ang sabi doon sa book of your life, mga kapatid, lahat daw po ng account, amen, na ginawa natin, lantad. Hallelujah. Malalaman yung good deeds mo, yung bad deeds mo, wala pong limit sa Panginoon. Naka-record po lahat, mga kapatid. May nakakita man o wala. Hallelujah. Every detail, bawat salitang sinabi mo ay nakasulat sa iyong buhay. At alam nyo, mga kapatid, hallelujah, ang nakakalungkot, pag ang ayong pangalan ay nandun lang siya sa sarili mong aklat, wala sa aklat
ng buhay ng Panginoon, ang sabi kanina, tayo po ay itatapon sa lawak-lawakang apoy. Hallelujah. Sabi ng Bible, hindi daw po tayo pagbubuksan. Hallelujah. Tayo po ay dadalhin sa kaparusahan. Amen? Kaya nga diba sabi mga kapatid, pag nakasulat daw po yung ating pangalan sa aklat ng buhay, hindi po tayo i-judge. There is no judgment para sa mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ngunit kung ang walang ating pangalan, there comes the judgment day. Yes. Amen? Hallelujah. At nakakatakot mga kapatid, ilang taon tayong naglilingkod. Every Friday, naubos na yung tinta ng ballpen ni Brad Philip, kakasulat sa pangalan natin sa attendance book. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Amen? Praise the Lord. Lagi naman akong numaten sa church. Lord, ginagamit pa nga ako eh. Nagpapagaling ng may sakit. Ginagamit ako sa gawain ng Panginoon. Nagpipreach na nga ako. Pero hindi po tayo kilala ng ating Panginoon. Amen? Di ba nakakatakot yun mga kapatid? Kaya ang ating pag-aaral mga kapatid, hindi po ito biro-biro. Nandito po tayo mga kapatid para hindi po maalis. Kasi mula nung ginanap po natin yung Ebanghelyo, ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ngunit kung tayo po ay unti-unti na lumalayo sa ating Panginoon, hallelujah, ito po ay may pag-asa pang mawala at mabura. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When we baptize in water, we say the name of Jesus. Kaya saang bautismo ka na bautismohan? Sa pangalan ba ng ating Panginoong Jesus? Hallelujah. Praise the Lord. We want to be accounted under His name. Dahil hindi binanggit ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, hindi po tayo kasama na may ilalagay sa aklat ng buhay. Kaya napakahalaga, di ba? That is our spiritual birth, mga kapatid. Kaya kailangan alam mo kung saan kang pangalan binautismuhan. Amen? Kaya we are so blessed, mga kapatid, because we already know the truth behind the Bible. And we are baptized in one saving name, and that is the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen? Number 6 na tayo, mga kapatid. Ito, mga kapatid, napakahirap to si Aileen. Balance in life. Amen? Tayo daw po ay may balancing buhay. Ay mga tagalabas, hindi po nila alam kung paano nila binabalanse ang kanilang mga buhay. Pero di ba tayo? Siguro ang pinakabalancing buhay si Sis Mercy. Sobrang pagod, sobrang trabaho, tapos may ministry pa sa kitchen, dito sa church, tapos sa kanyang pamilya. Pero sobra purihin ng Diyos sa buhay mo at ikaw ay may balancing buhay. At hindi po tayo papayag mga kapatid na siya lang ang may balancing buhay dahil ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay siya ring Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya tayo lahat ay dapat balanse ang ating buhay mga kapatid. Amen? Ang sabi mga kapatid sa John chapter 10 verse 10, hallelujah, hindi daw pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Naintindihan niyo mga kapatid? Those are the disturbance sa ating mga buhay. Yung demonyo mga kapatid, pumupunta siya sa ating buhay para patayin ang oras natin. Yung social media, imbis sa prayer time natin mga kapatid, nalimutan na nating manalangin. Kasi pinapatay ang oras natin mga kapatid. Ninanakaw ang oras natin mga kapatid. Amen? At pinupuksa ang init ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Ngunit ang ating Panginoon ay naparito upang tayo magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Amen? Praise the Lord. Kasi ang kaaway mga kapatid, gaya-gaya yan. Amen? So pumaparito din yan, nagpapanggap sila na ilaw ng kaliwanagan. Ngunit, dinideceive nila tayo mga kapatid. Amen? Kaya kailangan alam natin na ang Diyos ay naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ano man yung ating kabisihan mga kapatid, kung may Kristo tayo sa ating buhay, magkakaroon tayo ng balanseng buhay. Sis Mercy, I praise God for your life.
Sana all. Praise the Lord. Hallelujah. Nung naglingkod po tayo sa Panginoon, doon po nagsimula yung buhay na walang hanggan. Naniniwala kayo mga kapatid? Hindi po pag namatay tayo pisikal, doon na magsisimula yung buhay na walang hanggan. Hindi mga kapatid, mula nung tayo po ay nabautismuhan, mayroon na po tayong buhay na walang hanggan mga kapatid. At alam niyo ba mga kapatid, ang eternal life, mga kapatid, hallelujah, ay meron na tayo lahat ngayon. Naniniwala kayo na meron na tayong eternal life? Kaya po tayo nandito ngayon mga kapatid, hindi po dahil gusto natin ng kaligtasan. Nandito po tayo dahil ligtas na tayo. Amen. At ito ay wino-work out na lang natin mga kapatid para hindi po mawala sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi mga kapatid, ang eternal life ay hindi daw pag tayo ay namatay. Ang eternal life daw ay mula nung sinimulan nating tanggapin ang Panginoon sa ating buhay ay nagkaroon na tayo ng eternal life. And physically, mawala ka man sa mundong ito, kapag ikaw ay nasa Panginoon, itutuloy mo ang iyong buhay sa buhay na walang hanggan, kasama po ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ang Panginoon ay dumating dahil gusto niya na magkaroon tayo ng buhay. Hallelujah. Ang bawat isa sa atin, ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng balanseng buhay. Kaya pag hindi po natin nababalanse ang ating buhay, baka hindi po naka-align ang ating schedule sa nais ng ating Panginoon. Amen? Kapag ang buhay na ito ay ating binabalanse sa ating kakayahan, mapapagod lamang po tayo. Minsan, di ba, pagod po tayo mga kapatid. Ngunit pag ang Panginoon po, hallelujah, ang sinusundan natin, hallelujah, ang schedule ng ating Panginoon, hindi ba laging may kagalakan? Kahit pagod na pagod tayo galing sa duty, kailangan nagagalak tayo dahil balanse ang ating buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Dahil ang karunungan natin ay hindi po karunungan ng Diyos. Hallelujah. At ang mga gawa ng Diyos ay hindi po natin mga gawa. Amen? Tanging ang Diyos lang ang may kakayahan na magbigay sa atin ng buhay, isang buhay na masagana. Ang sabi sa Isaiah chapter 55 verse 8, yon, ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Amen? At ang sabi mga kapatid sa Psalms chapter 37 verse 23, hallelujah, ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon. Amen? At siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. Amen? Kaya tayo mga kapatid, kung tayo ay nasa Panginoon, ang Panginoon po ang nagtatatag ng ating lakad. Kaya tayo ay nagkakaroon ng balanced life, mga kapatid. Amen? Praise the Lord, hallelujah. He is the one directing, hallelujah, sa ating mga lakad. Hallelujah. Kung tayo po ay balance ang ating buhay, ang lahat po ay namamanage natin ng maayos. Amen? Hallelujah. Nagkakaroon po tayo ng time sa ating pamilya. Nagkakaroon po tayo ng time sa ating trabaho. Nagkakaroon po tayo ng time sa ating mga mahal sa buhay. Sa ministry. Hallelujah. Huwag natin sabihin na wala na tayong time sa ministry. Dahil pag ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng balansing buhay, magtataka na lang tayo, paano natin na itatawid lahat? Amen? Praise the Lord, hallelujah. Ang Diyos po, ang siyang nag-order ng ating mga lakad. Hallelujah. At kung magtitiwala lamang po tayo sa Diyos, hallelujah, hindi po lalabas sa ating mga labi na, pas muna, wala akong time. Lagi pong may oras. Hallelujah, na binibigay ang Panginoon sa ating mga kapatid. Amen? Praise the Lord. At number 7 na po tayo mga kapatid. Fulfillment. Ano ba yung fulfillment sa Tagalog? Ayun. We are complete with Jesus, mga kapatid. Diba? Parang tayo ay, ano ba yung fulfillment? Sige. Parang tayo ay kumpleto sa ating Panginoon. Parang fulfill tayo. Sapat na, may kasapatan sa ating mga buhay. Amen? Because only Jesus can complete us, mga kapatid. Sabihin mo nga sa iyong katabi, we are complete in Him. Amen? Ang sabi sa
and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Diba? Ang sabi, the fullness of Godhead is Christ Jesus. Siya na po ang, hallelujah, sabi niya, siya na po ang fullness, ang kabuuan, ang katuparan, mga kapatid, hallelujah. Wala na po tayong hahanapin pa, mga kapatid, hallelujah. Ang lahat po ng kapuspusan ay nasa Panginoon na. Everything that we need, we will find it in Jesus, mga kapatid, hallelujah. Kaya walang sense, mga kapatid, hallelujah, na maghanap po tayo ng completeness sa ibang tao, mga kapatid, hallelujah. Yung tayo ay naghahanap ng relationship, mga kapatid, sa ibang tao na feeling natin ay masasatisfy natin, makakasatisfy sa atin, mga kapatid. Ngunit ang tao lamang, hallelujah, na makakakompleto sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya yung asawa mo, yan ay makakasatisfy sa'yo, pero ang Panginoon lamang ang makakapagkumpleto sa'yo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, di ba, sa hierarchy, mga kapatid, laging nauuna pa rin ang ating Panginoon at susunod lamang ang ating family, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Malapit na po tayo, mga kapatid. Kaya kung iniisip mo na may kulang pa sa iyo, mga kapatid, sa buhay mo, just keep reminding yourself, mga kapatid, I am complete in Jesus Christ. Amen. I am complete in Jesus Christ. Hallelujah. Dahil yan ang katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Amen? We need not to base our feelings, mga kapatid. Hallelujah. But we need to have faith, mga kapatid, and trust in the Lord. Amen. Kasi minsan, mga kapatid, kung feelings hindi natin feel magpuri, hindi tayo magpupuri. Kung hindi natin feel umattend, hindi tayo attend. But we need to base our faith and trust in the Lord. Even though, sabi nga ng awit, mga kapatid, even when I don't see it, He's still working. Even though I didn't feel it, He's still working. Our Jesus Christ is a miracle-working God, mga kapatid. Hindi man natin siya nakikita ngayon, mga kapatid, but still, He is working, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Trust in His words, mga kapatid, that we are complete in Him. Amen? Praise the Lord. Ano daw po ang sekreto natin na wala daw pong iba? Hallelujah. Kung bakit daw po tayo may kakontentuhan sa ating mga buhay? Sabi, mga kapatid, sa Philippians chapter 4, verses 11 to 13, mga kapatid, totoo ito, mga kapatid. Amen. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Kaya natin kasing mag-adjust. Yes. Diba? Sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan ang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan, maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan, mga kapatid. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. If we will just take it literally, mga kapatid, pag wala tayong pera, alba-albain muna. Kaya naman, di ba? Pero pag paldo, pwede tayong mag-Texas, mga kapatid. Kaya nating mag-adjust. Diba? We can do all things. Diba? Kaya kung wala, huwag nating ipilit. We need to live, sabi nga, kung ano yung ating kinikita. Kasi masasaktan ka lang. Amen? Yun ang sabi dito, we need to be contented, mga kapatid, kung ano yung meron tayo. Pag may Panginoon tayo, sabi niya dito, I can do all things through Christ who strengthened me. So pag wala talaga, wala. Amen? Praise the Lord. Pag meron naman, thank you, Lord. Kaya ang Panginoon ang siyang nagbibigay po sa atin ng kasapatan, mga kapatid. Minsan nga pag off ko, sabi ito, kung nailabas tayo nila, tayo pambayad na lang man ito sa kuryente. Tayo, dito na lang muna tayo, mag-invendumi muna. Di ba? Kasi wala namang problema, mga kapatid. Hindi natin ikakababa
Amen? Kung hindi man tayo makakain sa labas, kung talagang wala, we need to live by our means, mga kapatid. Hindi natin kailangan magyabang sa ibang tao, mga kapatid. Amen? Pag feeling blessed ka, tapos naman, ang dami mong ano, diba? So, sabi ng ating Bible verse, mga kapatid, matuto daw po tayo. Amen? Sabi niya, sa English maganda yan eh, pero dahil kahul na tayo sa oras, basahin natin, balikan natin yung ating mga Bible verse, mga kapatid. Amen? Ang Panginoon, mga kapatid, ang siyang magtuturo sa atin kung ano ba talaga, amen, ang tamang ginagawa natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Ito talaga yung ating kailangang maging manual. Tama yung turo ni, sino nagturo? Si Brad Noel. Nasaan ba na si Brad Noel? Nag-overtime? Ano pa part-time niya sa paglilinis? Tignan mo. Sabi niya, di ba, yung Bible, yun yung manual natin, mga kapatid. Tama talaga. Napakaganda ng Bible verse na yan, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya pag walang pera si Sidang, huwag kayong pilit ng pilit. Kasi paputangin ko, tapos pabayaran din niya sa akin sa katapusan. Huwag natin, pag wala. Pag meron, praise the Lord. Amen? Hindi natin sinasabi na Kristiyano tayo, sobra tayong blessed. Diba? Kahit wala tayong pera, blessed pa rin tayo. Yun ang akala kasi nila, nakangiti ito kasi palduto. Hindi. Nakangiti tayo kasi meron tayong Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hindi porket Kristiyano tayo, puro kasiyahan lang yung na-experience natin, mga kapatid. Ngunit nararanasan din natin maghirap. Nararanasan din natin ang kawalan. Amen? Nararanasan din natin mabigo. Amen? Nararanasan natin malungkot. But we are contented because we are complete in Jesus. Amen? Muli palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We can do all things through Christ which is strengthening me. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Tayo ay kontento sa ating buhay dahil ang Diyos ang ating kasakasama. Number 8 tayo, mga kapatid, confidence. Confidence. Ang mga tao, gustong-gusto nila yung meron silang confidence. Amen? Ano bang nakakapagbigay sa inyo ng confidence? Rexona? Parang nagbibigay ng confidence, mga kapatid, di ba? Tawas, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, sa Psalms 118 verse 8, lalong mabuti, saan daw po tayo manganganlong? Sa Panginoon. Kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Amen. Amen? Amen. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Hallelujah. There should be no confidence in the flesh, mga kapatid. Hallelujah. Dapat malinaw, mga kapatid, sa bawat isa, mga kapatid, leader ka man, pastor ka man, o elder, kaya lang po tayo nananatiling nakatayo, mga kapatid, dahil hindi po tayo magaling. Hindi po tayo matalino, hindi po tayo marunong, hindi po tayo mabait, hindi po tayo mabuti. Pagkus ang ating Diyos ang nasa ating buhay. Amen? Praise the Lord. Ang ating pong pagtitiwala ay kailangan laging nasa Panginoon lamang. Amen? Kaya pag tayo ay pinupuri, mga kapatid, hindi tayo yun, mga kapatid. Laging all the glory belongs to our Lord God, Jesus. Amen? Kaya napakadali natin sabihin, glory to God. Pero, glory to God. Hindi. Ang kapurihan ay sa Panginoon lamang, mga kapatid. Amen? It is better to put trust in the Lord than put confidence in man. Kung kayo po ay may pagsubok, may problema, mga kapatid, do not put your confidence sa iyong kapatid, mga kapatid. Prove it. Ichichismis ka lang yan. Kung may problema ka, isumbong mo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang magtitiwala. Hallelujah. Sa tao, mga kapatid. Sa sarili mo nga, huwag kang magtitiwala. Sa Panginoon lamang tayo magtitiwala. Kasi ang ating kapatid, imbis na tulungan tayo, mga kapatid, ichichismis lang tayo, mga kapatid. Hallelujah. Imbis na bigyan tayo ng advice, mga kapatid, binibigyan lang tayo ng negative inputs, mga kapatid. And eventually, tayo ay madidiscourage. Amen? Tayo ay maliligaw, mga kapatid. Hallelujah. Kung nais mo talaga na magsumbong sa Panginoon lamang, mga kapatid. Hallelujah. Kung meron kang dinidesire
bagay, mga kapatid, itanong mo sa Panginoon. Hallelujah. Kung gusto mo man ng courage, sa Panginoon pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kung may bagay na nais ipagawa sa iyo ang Panginoon ang magsasabi sa iyo. Amen? Hallelujah. Kasi minsan iniisip natin, sabi ni kapatid, uy, magaling ka na. Kanina narinig ko, praise the Lord, si Brad Joseph, ang ganda ng boses niya. Maganda pala yung boses ni Brad Joseph. Akala ko si Brad Melvin. Pwede na yan. Oo, pero pag sinabing pwede na yan, do not put your confidence in that. Sasabi ko talaga, yung mga sa gilid-gilid may mga bubulong-bulong. You need to put your confidence sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kanina akala ko si Brad Melvin yung umaawit din na, mahal kita. Boses ni Brad Melvin. Sabi ko parang hindi, nauhuli naman yung bibig niya. Si Brad Joseph pala, praise the Lord. Kaya, pagpanalangin natin yan, bro. Hallelujah. Baka pwede ka ng i-line up. Susunod na taga-maneho kasi kukuha na kayo ng sasakyan. Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid sa Acts chapter 4 verse 13, eto mga kapatid, napakaganda nito. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila ay nakakasama ni Jesus. Amen. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Diba, silver and gold, wala tayo. Pero ang ating Panginoon ang nasa atin, mga kapatid. Hallelujah. Sila ay mga mangmang, mga kapatid. Pero bakit sila nakakapag-preach? Bakit sila nakakapagpagaling? Hindi nakikita ang kagalingan nila, mga kapatid. Bagkus, nakita nila ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Tawang mga kapatid, pag tayo ginagamit ng ating Panginoon, hallelujah, ay nakikita ang Panginoon sa ating harapan. At tayo lamang ay nakatago, mga kapatid, sa kanyang likuran, mga kapatid. Amen. Alam niyo, napakapalad natin, di ba? Hindi man tayo nag-aral sa Bible School, mga kapatid, pero binigyan tayo ng privilege ng ating Panginoon na makatayo sa likod ng pulpito. Amen. Hindi sa ating kagalingan, hindi sa ating mga sarili, bagkus tayo ay na kay Kristo. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag natin malitin ang ating mga sarili. Kahit ang hari ay luluhod sa atin, mga kapatid, dahil ang ating Panginoon ang nasa atin, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay buhay. Mawala man ang langit at lupa, ngunit ang kanyang salita ay hindi mawawala, mga kapatid. Hallelujah. They marveled, mga kapatid, kay Peter and John because they have been with Jesus. Amen? Praise the Lord. Ang galing nito Dati hindi naman tumarunong mag-pray. Nakapag-aral lang ng 12 elements of prayer. Ang galing, di ba? Pero ang ating Panginoon ang magbibigay sa atin ng kaalaman at kaunawaan. Amen? Kaya nga sabi, di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Kasi kung alam natin may takot tayo sa ating Panginoon, bumuklat yung ating mga mata na may bawal pala, hindi pala pwede ito, hindi pala pwede yan. Nagkakaroon tayo ng karunungan at kaalaman. Amen? That is enough confidence. If Jesus is in us, mga kapatid, that is the best confidence na kaya nating bitbitin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. You have experienced the majesty of Jesus, right? Ang saving power ng ating Panginoon. Kaya we need to be confident, especially when we are sharing the gospel. Amen. Hallelujah. I praise your life, mga kapatid. Anyone who is baptized in Jesus Christ's name can baptize another soul, mga kapatid. If you believe and you trust, mga kapatid, that Jesus Christ alone is your Savior, mga kapatid. He is the one true God, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ay may karapatang magbautismo, mga kapatid, dahil tayo ay gumanap din at nakakaalam, hallelujah, ng bautismo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hindi tayo makikilala sa ating talento. Kung komedyante ka man o anong makikilala tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Praise the Lord. Malapit na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ang number 9, mga kapatid, stability. Hallelujah. Marami pong gustong magkaroon ng stable na buhay. Marami pang hindi stable kasi nandito pa tayo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Maraming milyones. Marami nang may milyones pero feeling nila hindi pa rin sila kontento, mga kapatid. Hindi pa rin stable ang kanilang buhay, mga kapatid. Hallelujah.
Maraming gusto maging stable ang kanilang buhay. Pero alam niyo na ba nun yung lindol sa Sarangani? Yes. Mga maraming mayayaman, mga kapatid, ang lalaking bahay, nag for good na. Kasi may sasakyan na sila, may bahay na sila. Pero with the snap of finger, mga kapatid, at nagalit ang kalikasan, nagiba ang kanilang mga bahay. Amen? Praise the Lord! Kaya tayo ay may stability. Amen? Hindi nga lang tayo malalaking bahay, mararangyang buhay, mga kapatid, ngunit may relasyon tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Maging sa paglilingkod natin sa Panginoon, tayo ay laging stable, mga kapatid. Huwag nawa tayong umaalon-alon, mga kapatid. Amen? Dahil pag tayo ay na kay Kristo, mga kapatid, hindi na po dapat tayo nagwe-wave. Amen? We need to be stable sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya minsan kahit ayaw mo na umatin, gusto mo pang dinadala ka pa rin ang paa mo sa paanan ng ating Panginoon. Dahil pag ang Diyos ang magdadala sa atin, mga kapatid, hallelujah, hindi talaga tayo mag-wave. Laging babalik at babalik tayo sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Tayo ang Kristiyano dapat na immovable. Hindi na dapat tayo yung nag-wave pa, mga kapatid. Nakakalungkot, mga kapatid. Ilang taon na tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Konting pagsubok lang. Nag-wave na tayo, mga kapatid. Ang tunay na kay Kristo ay meron ng stability. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po tayo parang mga kabuti. Amen. Na sumusulpot-sulpot lang, mga kapatid. Kailangan steady yung ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Meron sinabi dito, mga kapatid, kung paano daw dapat din ang gagawin natin upang hindi tayo matitisod. Kasi lagi yan yung naririnig natin, natisod ako kay ganito, natisod ako kay ganito. Ang sabi, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7, sabi ang mga kapatid, oo, at dahil din dito, sa pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Sabi niya dito, una daw po ay faith, pananampalataya. Tapos ang kagalingan, mga kapatid. At kagalingan ay ang kaalaman. Ano yung kagalingan sa English dyan? Virtue. At ang kagalingan ay ang kaalaman, which is knowledge. Sabi niya, ito daw pala yung formula, mga kapatid. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, which is self-control. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Amen? Steadfastness. At sa pagtitiis ay ang kabanalan, which is godliness, mga kapatid. At sa kabanalan ay may ang mabuting kalooban sa kapatid, which is your brotherly kindness, mga kapatid. At ang sabi niya, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. At the end of the day, lagi tayong bumabagsak sa pag-ibig. Amen? Ang sabi sa 10, mga kapatid, same chapter, kaya mga kapatid, lalong pagsikapin ninyo na mapanganatag kayo sa pagkatawag at pagkahinang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Amen? Praise the Lord. Ang sabi dito, mga kapatid, magkaroon daw po tayo ng diligence, ng pagpupursige, at dagdagan daw natin ng virtue yung ating pananampalataya. And to virtue, knowledge. Then, self-control. Kaya ba natin yung mga kapatid? Then, perseverance. Then, godliness. Then, brotherly kindness. At ang panghuli, mga kapatid, pag-ibig. Amen? Magkaroon nawa tayo nito, mga kapatid, sa ating mga kapatid at sa ating mga buhay. As long as you practice these things, you will never stumble. Amen? Hallelujah. Ito po yung binigay na instruction ng ating Panginoon upang hindi po tayo matisod at basta-basta tayo maapektuhan sa ating mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At para hindi po tayo basta-basta tatalikod sa ating Panginoon. Amen? Dapat natin i-achieve ito sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. We need to have knowledge from the Lord. We need to ask wisdom from the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya daw po tayo minsan natatangay ng maling katuruan at maling akala dahil wala tayong anak. Naniniwala kayo, mga kapatid? Yes, we are attending church, but we don't have knowledge in the Word of God.
Kaya madali tayong nadadala ng ibang sekta. Kasi hindi tayo nagbabasa. Mga kapatid, hallelujah, hindi natin alam ang tunay sa salita ng ating Panginoon. Kung hindi natin alam kung ano yung nakasulat sa Biblia, hallelujah. Kaya from now on, mag-start tayong mag-read and meditate the Bible, mga kapatid. Hallelujah. Na kung atin pong alamin, mga kapatid, madali nating maaalis sa ating isipan ang mga devices ng kaaway. Ang kasinungalingan na tinatanim ng kaaway, hallelujah. Ang gusto daw pong ipadevelop ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay magkaroon tayo ng self-control. Meron ba tayong self-control sa ating mga buhay? Kasi itong flesh natin, mga kapatid, gusto natin laging gumanti. Amen? Kaya kailangan, ang turo ng ating Panginoon, magkaroon daw po tayo ng self-control. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng Biblia, yaman na may karunungan at kaalaman na nagmumula sa Panginoon. I-practice mo ang self-control para masunod mo ang laman nito at steadfastness. Ano yung steadfastness? Sabi niya sa Tagalog. Praise the Lord. Kailangan tayong steadfast, unmovable. Hindi tayo nag-wave. We need to be consistent, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kung yung ginagawa natin mula noon, na nakilala natin ang ating Panginoon hanggang ngayon, kailangan consistent. Yes. Amen. Yung init dati ng iyong paglilingkod, hanggang ngayon, kailangan same init o lalo pang mas mainit na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hindi tayo on and off sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And godliness, ang pagiging makadiyos. Hallelujah! Kailangan palaging involve ang Diyos in every situation. In every decision, nasaan ang Panginoon sa equation. Ano man ang plano natin, ano man ang dinidesire natin, always laging nag-glorify ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Brotherly kindness, it is self-explanatory. Pagiging mababang loob natin at kabutihang loob natin sa ating mga kapatid. Kahit gustong-gusto mo nang tirisin. Kasi paulit-ulit yung ginagawa. Leader na. Pero isa pa sa mga kinakatisuran, dapat hindi, mga kapatid. We need to have brotherly kindness, mga kapatid. There will come a time, hindi natin mahawak ang panahon. Ikaw din, manghihina. Ikaw din ay papasukin ng kaaway, mga kapatid. We need to lift up each other, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya daw tayo madalas natitisod kasi nawawalan tayo ng brotherly kindness. Pag nakita natin si kapatid na may maling ginagawa, masyado tayo nadidiskurahe. Kasi gusto natin, makita natin agad-agad sa kanya si Jesus. But it is a process, mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dagdagan daw natin ng pinakalas, pag-ibig. Amen. Then ang pag-ibig, ang siyang, ano yung sabi doon sa, pumapatay ng lahat ng kasalanan. Yes. Ang pag-ibig. Amen? Kaya, sige na nga Lord. Kailangan ng pag-ibig sa kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. At last na tayo, mga kapatid. Ang last daw po, mga kapatid, ay purpose in life. Ano po ba yung purpose natin sa ating mga buhay? Ang buong mundo ay naghahanap ng purpose nila sa kanilang buhay. But we are so blessed because we already found Jesus. And that is our purpose. Amen? Ang sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Amen. Ang future daw natin, mga kapatid, ay secured na. Hallelujah. Kapag ang Panginoon po ang ating nasa buhay, alam niya na po ang ating kakahinatnan. Amen? May plano na po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang planong mabuti at planong hindi makakasama para sa atin. Let us just always trust His will and His time. Mga kapatid, huwag po tayo madiskurahe, mga kapatid. Minsan, hindi natin naiintindihan ang direksyon ng ating buhay.
Di ba? Minsan hindi natin naiintindihan ang plano ng ating Panginoon sa atin. Hindi natin naiintindihan kung ano ba talaga ang nais ng ating Panginoon. May gusto tayong gawin pero hindi natutupad. Ibig sabihin, nililid po tayo ng ating Panginoon sa ibang direksyon. Mukhang hindi po yun ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Because Lord's plan is better plan for you, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. His ways are not our ways. Ang laging the best ay ang nais ng ating Panginoon. Let's just always trust Him. Ang tanong, mga kapatid, are you ready for come up? Amen. Hallelujah. Ready na ba tayo, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon? Hallelujah. Kasi sa tagal-tagal ng pag-aaral natin, mga kapatid, in the end, ang tanong pa rin, handa na ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Yung pagpapagal ba natin, ang goal ba natin ay makasama tayo sa kanyang pagbabalik? Hallelujah. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, 51 to 52, narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hallelujah. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, sa pagkatutunog ang pakaka, hallelujah, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Mga kapatid, ang sabi, isang kisap mata lang, mga kapatid, hallelujah. Lahat nga tayo kumisap ang mata. Mag-blink na yung ating mga mata, mga kapatid. Ganyan kabilis. Baka pag-blink ng ating mga mata, wala na po tayong katabi. Amen. Nais niyo bang mag-caught up na ngayon, mga kapatid? Amen. Amen. Yes. Kasi pag nag-caught up ngayon, mga kapatid, nandito tayo sa loob ng church. Sama-sama tayong dadalhin. Hallelujah, sa alapaap ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya ko ito sinasabi, mga kapatid. Hallelujah. I just want you to realize, lahat po ng taon na pinagpapagal natin sa bahay panambahan ng ating Panginoon. Lahat ng iniyak natin, lahat ng mga pagsubok na nilagpasan natin sabay-sabay, kung paano tayo nagkakilala, mga kapatid, hallelujah, kung paano tayo dadalhin ng Panginoon, dapat sama-sama pa rin tayo na dadalhin doon, mga kapatid. Naunawaan niyo, mga kapatid, yung mga pagpapagal natin, mga kapatid, dapat abot hanggang langit. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Dapat inasain natin, mga kapatid, na yung katabi mo ngayon ay kasama sa caught up. Kaya alam ko, mga kapatid, ito'y nakakantok yung pag-aaral. Pero ito kasi, mga kapatid, yung goal natin. Kaya po tayo nagpapagal, kaya po kayo nakaupo dyan ng ilang oras. Dahil nais po natin na mapabilang sa caught up, mga kapatid. Hallelujah. At alam niyo ba yung moment na yun, mga kapatid? Sa huling pagtunog ng trompeta, hallelujah, at hindi tayo napasama, darating yun. Sana, hallelujah, sana maingay. Oo, pagdating doon, baka si Matmat lang makapunta na eh. Si Matmat lang ang nawala. At naiwan tayong lahat dahil natutulog tayo na eh. Kaya tayo, mga kapatid, hallelujah. Let's be ready for caught up. Mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Ano pa kaya natin Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. So kung nag-ready yung mind nyo, mga kapatid, sa altar ko, pero tawa kayo ng tawa, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, the Lord is still searching for people na naghihintay pa din sa kanyang pagbabalik. At ang tanong, isa ka ba sa kanila? Amen. Hallelujah. Ang mga tao sa labas, they are so busy for their different passion, mga kapatid. They are searching for their purpose, mga kapatid. Hallelujah. Sa mundong ito. Ang sabi ng marami, ang purpose daw nila sa buhay ay maging komedyante, magpasaya ng maraming tao para makatulong sa ibang tao. Alam niyo, mga kapatid, umattend ako ng isang workshop. Yung kasi merong tanong doon, what is your greatest fear?
sabi. Tapos ilan kami? Siguro nasa 100 kami. Tapos, yung isang delegate, ang sabi niya, ang greatest fear daw niya, yung hindi siya makakuha ng parking. Parang ang babaw, di ba? Ang greatest fear daw niya, yung walang parking sa paki. Tapos yung isa naman, ang greatest fear daw niya, gagamba. Nung ako na, sabi ko, ang greatest fear ko ay hindi masulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tapos parang lahat sila puzzle, mga kapatid. Parang takang-taka sila. Nakakaawa sila, no? Mga kapatid. Kasi yung fear nila, which is sobrang babaw, dapat ang greatest fear natin ay hindi mapasama ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Yun ang pinaka-nakakatakot. Amen? They are searching sa purpose nila sa kanilang buhay. Pero tayo, alam na natin ang purpose natin. Ang sama-sama tayong magbuburi sa mega church na inihanda ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord for the one twinkling of an eye moment, mga kapatid. Pag bumalik po ang Panginoong Jesus, ay kasama niya po tayong kukunin. Amen? Para saan pa ang pagpapasaya ng tao? Pagtulong sa kapwa. Para saan lahat ng bagay na nandito sa mundo, mga kapatid? Hallelujah! Kung pagbalik ng Panginoon ay hindi tayo makakasama. Hallelujah! Praise the Lord. Napakapalad natin, mga kapatid, in the sense of napakapalad po natin, mga kapatid. We have been privileged to hear the truth of God's Word, mga kapatid. Panghawakan natin. Hallelujah. Lord, we want you to know that we are your church. Tayo po ang church. Hallelujah. Your bride. And we are still waiting. Hallelujah, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi nila, we are so different sa mundo, mga kapatid. Yes, tayo po ay naiiba. Kasi iba po yung purpose natin, mga kapatid. Our final purpose, mga kapatid, ay maglingkod ng tapat sa Panginoon para pag nagkita tayo muli, hallelujah, we will hear, well done, good and faithful servant. Hallelujah. Well done, thy good and faithful servant. Hallelujah. That's why we are so busy sa ating purpose. And we need to be busy, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mga tutulog, mga kapatid. Dahil ayaw niya na makita tayong natutulog. Ang nais ng ating Panginoon, pagbalik niya, busy tayo. Busy tayong naglilingkod. Busy tayong nagpapakasasa sa init ng paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? There is no promise too hard for the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Nag-promise ang Panginoon na babalik siya. Tutuparin po yun ng ating Panginoon. Amen? Kaya minsan nagtatanong tayo, hallelujah, kaya ba akong baguhin ng Panginoon? Hallelujah. Yun lagi yung iniisip ko rin. Kasi minsan pag ako natitison, hallelujah, lagi lang natin isipin, bakit ganyan siya? Leader siya, elder siya. Matanda na siya. Bakit ganyan pa rin siya? Hindi na yan magbabago. Pero di ba tayo binago tayo ng ating Panginoon? Amen. So darating ang time, hallelujah, kahit sino pang pinakamasamang tao ay kayang baguhin ng ating Panginoon. Let's not plant hate, mga kapatid, hallelujah. Our purpose ay papurihan ang Panginoon. Kaya dapat yung katabi mo, ipanalangin mo yan. Then makasama natin sa huling pagtunog ng trompeta. There is nothing too hard for the Lord to fulfill, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Huwag kayong ma-discourage, mga kapatid, kung ine-emphasize ko yung tithing or kung ano man yan. Ang pagsikapan nyo, mga kapatid, yung obedience, mga kapatid. Amen. Obedience sa salita ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hindi pa po huli ang lahat. Hallelujah.
Praise the Lord. Ang nais ng Panginoon, hallelujah, ay sama-sama tayo sa kanyang pagbabalik. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ang ating pong Panginoong Jesus ay hindi po nagsisinungaling. Hallelujah, praise the Lord. Let us trust the promise of the Lord because He is faithful to fulfill it, mga kapatid. There is no prayer too hard for the Lord. Cancer lang yan, mga kapatid. Problema lang yan sa pamilya, mga kapatid. Kawalan lang yan ng trabaho, mga kapatid. There is, hallelujah, nothing, hallelujah, impossible sa ating Panginoon. Amen? Ano ba ang prayer mo ngayon? Di ba kanina bago tayo nagsimula, pinag-isip ko kayo ng isang bagay na nais niyo, hallelujah, na ibigay ng ating Panginoon. Wala pong mahirap sa Diyos. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin si Sarah, si Abraham, hallelujah. Sila'y nanalangin, mga kapatid, at hindi sila binigo ng ating Panginoon. Hallelujah. Mahirap na panalangin, imposibleng panalangin, pero tinugunan ng ating Panginoon because there's nothing too hard for the Lord, mga kapatid. Malapit na tayo, mga kapatid. I am down for sa ating Jeremiah chapter 33 verse 3. Hallelujah. Call unto me, and I will answer thee. Hallelujah. And she the great and mighty things which thou knowest not. Tumawag tayo sa Panginoon. Hallelujah. Kulang ka ba sa karunungan? Hallelujah. Gusto mo bang masolusyonan ang problema mo? Gusto mo ba ng kagalingan? Hallelujah. Call unto me, sabi ng ating Panginoon. Yung bagay na hindi mo alam, sasagutin po yan ng ating Panginoon. Hallelujah. All things whatsoever you shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Sabi po sa Matthew chapter 22, verse 22. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, kahit ano daw, hallelujah, kahit gaano kasimple, kahit gaano kalaki, ask with prayer. Just believe it and you will receive it, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, hallelujah, you can trick your mind, mga kapatid, into something. Hindi mo nakikita ang katotohanan sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, minsan nananalangin tayo, pero bakit hindi binibigay, mga kapatid? Dahil sa 3 letra, mga kapatid. What separates us from an answered prayer is our sin. Hallelujah. Ang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, hindi po umiksi ang kamay ng ating Panginoon. Hindi po dati na nakakapagligtas siya, ngayon ay hindi na siya makapagligtas. Ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ang iyong Diyos at ang iyong mga kasalanan ang siya nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Amen? Kung tayo po ay ngayon ay nagkakasala, mga kapatid, may pangako po ang ating Panginoon. Ang sabi sa Isaiah chapter 1 verses 18 to 19, hallelujah. Paborito to ni Sis Mercy. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang iyong mga kasalanan ay magiging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Hallelujah. God is faithful to fulfill His promise. Napakabuti ng Diyos, hindi ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Tayo na nga itong nagkakamali, ang Diyos pa rin ang nag-i-invite sa atin. Hallelujah. Tayo ay magkatwiranan. Ang iyong mga kasalanan ay papatawarin pa rin niya, mga kapatid. Basta tayo po ay lumapit at manumbalik sa kanyang presensya. Gaano pa kabula ang ating kasalanan, it will be white as snow, mga kapatid. Hallelujah. Kahit gaano ka ng katagal na Kristiyano, mga kapatid, you are not exempted. Hallelujah. Dahil ikaw din ay nagkakamali. Hallelujah. May mga kasalanan ka na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, sinadya man ito o hindi sinadya, ngunit salamat sa banal na dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 We are an overcomer. Hallelujah. With Christ, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating conclusion, mga kapatid, ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23,
na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Ang sabi ng ating Panginoon, hold fast. We need to hold fast, mga kapatid. Hallelujah. Kung ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, panghawakan mo ang salita ng ating Panginoon. There is no problem too hard for the Lord to solve, mga kapatid. Hallelujah. Problema, pagsubok, may bagay pa bang mahirap sa ating Diyos? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus as we all stand, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi sa Matthew chapter 17 verse 20, hallelujah. If we will just have faith, hallelujah, na kasing laki ng butil, ng binhi, ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari.